Grace, wala nang silbi ang lahat ng pagpunta natin sa doktor. Hindi mo ba naiintindihan? Naiiritang sabi ni Roger habang mariing ipinapakita ang pagkainis. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa kakareklamo? Sagot ni Grace, halos nanginginig ang boses. Imbes na puro sisi ang ibinabato mo sa akin, mas mabuti pang mag-isip ka ng konkretong solusyon. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, pero ayaw mo namang makinig. Balik ni Roger. Hindi na siya magagamot. Kahit ilang konsultasyon pang gawin natin, wala ring magbabago. Biglang tumayo si Roger at walang lingon-lingon na lumabas ng silid. Parang sinaksak ang puso ni Grace sa mga salitang yon. Masakit. Masakit marinig mula sa sariling asawa ang kawalan ng paniniwala. Lalo na pagdating sa kanilang munting anak. Si Lucy, 5 taong gulang pa lang. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas nang biglang gumuho ang mundo nila. Nang matuklasan ng mga doktor na may malubhang tumor sa utak ang kanilang anak. Araw-araw, halos hindi na makabangon si Lucy. Matinding sakit ng ulo ang kanyang dinaranas. Madalas siyang nasusuka at bawat iyak niya sa gabi, pakiramdam ni Grace, piraso ng kanyang puso ang unti-unting nawawala. Ilang oras na ang kanilang nilibot. Ilang espesyalista na ang kanilang kinausap. Pero pare-pareho ang sagot. Dahil sa maselang kinalalagyan ng tumor, walang doktor ang naglakas loob na isagawa ang mapanganib na operasyon. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Grace. Para sa isang ina, walang salitang wala na. Mayroon pa siyang huling baraha. Isang kilalang makabagong klinik sa syudad. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe para sa konsultasyon. Matagal silang naghintay sa loob ng opisina ng isang taniyag na doktor. Tahimik niyang tinitigan ang mga larawan ng scan. Isa-isang sinuri ang resulta ng mga pagsusuri. Tahimik, mabigat, parang bawat segundo ay habang buhay ang haba. Hindi na nakatiis si Grace. Doc, mahina niyang tanong, nanginginig ang boses. May magagawa po ba kayo para sa anak namin? Dahan-dahang inayos ng doktor ang mga dokumento. Tumingala siya kay Grace at marahang umiling. Sa kasamang palad ay wala na. Mahinahong sabi nito. Ginagawa namin ang ganitong uri ng operasyon, pero ang kaso ng sa anak ninyo ay masyadong komplikado. Parang gumuho ang mundo ni Grace. May maaari kayong subukang alternatibong gamutan, dagdag pa ng doktor. Pero panandalian lamang nitong mapapahaba ang oras. Hindi nito tuluyang mapipigilan ang mangyayari. Tahimik na napaupo si Roger. Kung ganon, mahina ng tanong at halos pabulong. Ano pong dapat naming gawin? Sandaling nag-isip ang doktor bago sumagot. May isang clinic sa Germany, paliwanag nito. Malaki ang karanasan nila sa ganitong klaseng operasyon. At sa totoo lang, yun na lamang ang natitirang pagkakataon ng anak ninyo. Saglit na nagliwanag ang mata ni Grace. Ngunit agading napalitan ng takot. Mahal nga lang ang operasyon doon, patuloy ng doktor. Makakatulong lamang ang pondo ng clinic para sa paunang konsultasyon. Ang mga susunod na pagsusuri at ang mismong operasyon, kayo na po ang sasagot. Napayuko si Grace. Sa ganitong sitwasyon, maingat na dagdag ng doktor. Kailangan yung lumapit sa mga charity organization o sa mga mayayamang sponsor. Baka sa ganitong paraan ay may pag-asang mailigtas ang bata. Tahimik ang silid. Ngunit sa puso ni Grace, malinaw ang isang bagay. Hindi pa ito ang wakas. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kamahal, lalaban siya para kay Lucy. Halos hindi na makatayo si Grace nang lumabas sila sa opisina ng doktor. Pagdating pa lang sa hallway ng klinik, tuluyan na siyang napahagulgol. Ito na ang huling pagkakataon natin. Umiiyak niyang sabi habang nanginginig ang buong katawan. Ayokong sumuko, ayokong bumitaw. Kailangan natin pumunta sa Germany kahit anong mangyari. Sa pagkakataong yon, walang nasabi si Roger. Tahimik niya lang niyakap ang asawa.
Parang taong wala ng lakas makipagtalo. Iniwan nila si Lucy sa klinik para sa patuloy na gamutan saka umuwi. Kinabukasan, buong maghapon halos walang tigil si Grace sa pagtawag. Isa-isa niyang kinontak ang mga charity organization. Minsan may sumasagot, madalas wala. May nakinig pero mas madalas marami ang tumatanggi. Sayang lang ang oras mo. Paulit-ulit na sabi ni Roger habang palakad-lakad sa bahay. Wala ring mangyayari dyan. Nagpapakapagod ka lang. Pero hindi tumigil si Grace. Pagsapit ng gabi, halos hindi na siya makarating sa kama. Pagkahiga niya, agad siyang nakatulog. Pagod na pagod, physical man o emosyonal. Samantala, nanatili si Roger sa sala. Nanood ng TV, tahimik, pero puno ng galit at sama ng loob. Kinabukasan ng umaga, paglabas ni Grace mula sa kwarto, may isang tanawing nagpahinto sa kanyang paghinga. Si Roger may hawak na maleta, nakatayo sa mismong pintuan ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Pagkatapos, napansin niya ang isang maliit na papel na nakadikit sa salamin. Isang salita lang ang nakasulat. Sorry. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. So, tatakbo ka? Tanong ni Grace, nanginginig sa galit habang itinuturo ang papel. Yan na ba ang pinakamabuting kaya mong gawin? Grace, Malamig na sagot ni Roger. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Wala nang silbi ang lahat. Gumuho ng buhay ko. Wala na akong lakas. Wala na rin akong gana. Pero anak natin siya, sigaw ni Grace. Kailangan niya tayo. Biglang nag-iba ang tingin ni Roger. Hindi. Mariin niyang sagot. Hindi natin anak si Lucy. Inampun lang natin siya mula sa ampunan. Malusog siya nun. Ngayon wala nang makatulong. Parang sinampal si Grace sa mga salitang yon. At kahit operahan pa siya, patuloy ni Roger, walang emosyon. Hindi na siya magiging normal. Kaya binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Ibalik natin siya sa ampunan o aalis ako habang buhay. Sa sandaling yon, parang may pumutok sa loob ni Grace. Ano? Baliw ka ba? Sigaw niya rito. Hindi siya bagay na ibabalik sa tindahan kapag sira ang binili. Lumapit siya ng isang hakbang. Matulungan man siya o hindi, hindi ko iiwan ang anak ko. Kaya ikaw ang pumili. Aalis ka bang mag-isa o gusto mo ng tulong palabas? Napakunot ang noon ni Roger. Bahagyang umiling saka tumalikod. Pagdating sa pintuan, lumingon pa siya at malamig na sinabi. Ewan ko na lang kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Wala ka namang trabaho, di ba? Pero sa halip na umiyak, tumawa si Grace. Isang matatag, mapait, pero matapang na tawa. Mas isipin mo kung paano ka mabubuhay? Sagot niya. Alam mo ba kung magkano ang bayad sa paglilinis, paglalaba, tirahan at lutong pagkain? Tumingin siya diretso sa mata ng lalaki na minsan niyang minahal. Hindi mo yan inintindi kahit kailan. Huminga siya ng malalim. At huwag kang mag-alala sa akin. Kakayanin ko kahit mag-isa. Dahan-dahang isinara ni Roger ang pinto. At sa katahimikang yon, may isang ina ang naiwan. Durog ang puso, pero buo ang paninindigan. Para kay Lucy, lalaban siya kahit mag-isa. Tahimik na umalis si Roger sa apartment. Walang paalam, walang yakap, walang lingon. Nang tuluyang magsara ang pinto, parang nawalan ng lakas si Grace. Bumagsak siya sa sofa, napabuntong hininga, at doon na siya tuluyang napaiyak. Humagulgol siya at parang ibinuhos ang lahat ng sakit na matagal niya nang kinikimkim. Maya-maya'y tumunog ang telepono. Anak, okay ka lang ba? Naroon ang boses ng kanyang ina, punong-puno ng pag-aalala. Hindi na nakapagpigil si Grace. Muling bumuhos ang kanyang luha. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtalikod ni Roger, ang mga salitang mas masakit pa sa sugat, at ang nag-iisang pagkakataon para mailigtas si Lucy. Tahimik na nakinig ang kanyang mga magulang.
Pupunta kami riyan. Mariing sabi ng kanyang ama. Kailangan mo kami ngayon. Ngunit mariing umiling si Grace kahit hindi nila siya nakikita. Wag na po, mahinahon niyang sagot. Hindi na kailangan. Ako at si Lucy, lilipad kami papuntang Germany para sa konsultasyon. Magkikita na lang po tayo pagbalik namin. May kaba sa boses niya, pero may tapang. Pagkababa ng tawag, kahit paano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpuna siya ng mukha, huminga ng malalim at tumayo. May kailangan pa siyang gawin. Kinuha niya si Lucy sa ospital, inasikaso ang mga dokumento, mga papeles, mga pahintulot, mga resulta ng pagsusuri. At sa loob lamang ng 1 linggo, naroon na sila sa paliparan. Hawak ang kanilang boarding pass, naghihintay ng tawag para sa kanilang flight papunta sa Germany. Pero simula pa lamang ng araw na yon, hindi maganda ang pakiramdam ni Lucy. Namumutla siya, tahimik at halatang nahihilo. Nagbuhos si Grace ng kaunting juice sa isang disposable cup at iniabot sa anak. Sige anak, dahan-dahan lang, mahinahon niyang sabi. Kinuha ni Lucy ang baso, ngunit habang umiikot siya, bigla siyang natisod. Nalaglag ang baso mula sa kanyang kamay. At sa isang iglap, tumalsik ang laman ng baso papunta sa 2 babaeng elegante ang bihis na nakatayo malapit sa kanila. Ang matingkad na katas ng juice ay nag-iwan ng malalaking mantsa sa isang Snow White na mamahaling suit. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Pasensya na ho, pasensya na. Sunod-sunod niyang sabi at nanginginig ang boses. Ngunit ang babae ay sumigaw ng kung ano-ano. Mabilis, galit, at sa wikang Aleman. Hindi naintindihan ni Grace ang sinasabi, pero malinaw ang tono. Galit, pangmamaliit, paghamak. Biglang umiyak si Lucy. Napayuko si Grace, ramdam ang matinding hiya at kaba. Gusto na lang niyang lamunin ng lupa. At nang tawagin na ang boarding, isang mas masakit na katotohanan ang kanyang napansin. Ang babaeng yon ay sasakay rin sa parehong eroplano. At ang mas masahol pa, katabi nila ang kanyang upuan. Napayakap si Grace kay Lucy, pilit na kinakalma ang anak. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit. Ano pa bang pagsubok ang darating? Ngunit sa kabila ng lahat, pinangako niya sa sarili. Hindi siya uurong, hindi siya susuko. Hindi niya pababayaan si Lucy. Kahit gaano pa kahirap ang paglalakbay na yon, ang biyahe sa eroplano ay naging isang bangungot para kay Grace. Halos hindi na makatayo si Lucy sa buong flight. Paulit-ulit siyang nasusuka, namumutla at nanghihina. Ang babaeng Aleman na katabi niya ay hindi maitago ang pagkainis. Paulit-ulit siyang nagrereklamo sa mga flight attendant. Mayat maya, may lumalapit na stewardess kay Grace. Maingat ang pananalita, magalang ang tono, pero ramdam pa rin ang paalaala. Ma'am, baka pwedeng mas bantayan niyo ang bata. Ma'am, may ilang pasaherong nagrereklamo. Tumango lang si Grace. Pilit na humihingi ng paumanhin habang yakap-yakap si Lucy. Sa wakas, lumapag ang eroplano. Parang hinahabol ng galit ang babaeng Aleman. Siyang unang tumayo, unang kumuha ng gamit, at halos tumakbo palabas ng eroplano. Walang lingon-lingon. Pagdating sa airport, may sumalubong agad kina Grace at Lucy. Isinakay sila sa sasakyan at diretsong dinala sa ospital. Doon, binigyan sila ng isang pribadong silid. Darating ang doktor sa loob ng ilang oras. Samantala, pwede muna kayong magpahinga. Paliwanag ng isang staff sa wikang Ingles. Pagod na pagod si Grace, pagod ang katawan, pagod ang puso. Pagsapit ng itinakdang oras, tinawag sila papasok sa opisina. Isang maamong lalaking nasa hustong edad ang tumayo at ngumiti. Good morning, sabi ng doktor. My name is Dr. Becker. Hindi pa man lubusang nakakaupo si Grace, biglang bumukas ang pinto. At pumasok ang parehong babaeng Aleman mula sa eroplano. Parang huminto ang mundo ni Grace. Nanlambot ang kanyang tuhod.
Halos mawalan siya ng ulirat dahil sa gulat. Ngumiti ang babae, bagamat halatang nagulat din. Mahinahong nagsabi lamang ng hello. Ngumiti siya ng bahagya. "My name is Angela," pakilala niya. "I am the lawyer of Dr. Becker." Napakunot ang noo ni Grace. Patuloy sa pagsasalita si Angela. Ayon rito, mayroon lang daw emergency. 2 sa mga interpreter ng clinic ay nagkasakit. Kaya hinaling ni Dr. Becker na si Angela muna ang magsilbing tagasalin. Huminga siya ng malalim. Matapos noon ay nagsimula na sila. Isa-isang tinanong ng doktor kung kailan nagsimula ang mga sintomas. At doon, parang bumukas ang sugat ni Grace. Ikinuwento niya ang lahat. Ang matitinding sakit ng ulo, ang walang tigil na pagsusuka, ang pagkawala ng balanse, ang mga gabing umiiyak si Lucy sa sakit. Habang nagsasalita si Grace, unti-unti nang nagbabago ang mukha ni Angela. Ang dating malamig na anyo, napalitan ng lambot, ng pag-unawa, at ng awa. May kung anong kislap sa kanyang mga mata. Nang mapunta ang usapan sa ama ni Lucy, nagtanong ang doktor tungkol sa kanyang pananaw sa operasyon. Tahimik na sumagot si Grace. "Ako lang po ang responsable sa kanya," mahina niyang sabi. "Iniwan na po kami ng asawa ko." Saglit na natahimik ang silid. Grace, tanong ng doktor, meron bang kamag-anak sa inyong pamilya na may ganitong karamdaman? Tanong pa nito sa wikang Aleman. Napabuntong hininga si Grace. "Hindi po, wala po. Hindi ko po siya biological daughter." Sandaling tumigil ang kanyang boses. "Inampun po namin si Lucy mula sa ampunan. Wala pa po siyang 6 na buwan noon." Sa sandaling yon, nakita ni Grace kung paano namutla si Angela. Biglang tumayo ang babae. "Excuse me," mahina niyang sabi bago mabilis na lumabas ng silid. Lumipas ang ilang minuto nang bumalik si Angela, halata sa kanyang mga mata. Umiiyak siya kanina. Ngunit si Dr. Becker ay nanatiling kalmado. "Ino-order ko na ang lahat ng kinakailangan para sa pagsusuri. Sa ngayon, mas mabuti munang magpahinga kayo," sabi pa nito. Pagbalik sa silid, agad nakatulog si Lucy. Parang katawan niya ang sumuko sa pagod. Humiga si Grace sa tabi ng anak. Tahimik, nag-iisip. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang isang tanong. Bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ni Angela? Malinaw ang isang bagay. Ang kwento ni Lucy ay may tinamaan sa puso ng babaeng yon. At hindi pa alam ni Grace na ang hindi inaasahang pagkikitang yon ay magsisimula ng isang pagbabagong magpapabago sa kanilang kapalaran. Biglang may kumalabog sa pinto ng silid. Nagmulat ng mata si Grace. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip si Angela. Mahina ang boses niya at parang ayaw makagising ng kahit sino. "Grace, pwede ba kitang makausap sandali? Sa hallway lang," tanong nito sa wikang Ingles. Nag-alinlangan si Grace pero tumango na rin. Paglabas nila sa hallway, agad nagsalita si Angela. Halatang may bigat sa dibdib. "Grace, patawarin mo ako sa inasal ko sa airport at lalo na sa eroplano," pabulong niyang sabi. "Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Madalas kasi akong makakita ng mga batang walang modo sa mga pampublikong lugar at hinahayaan lang ng mga magulang. Nadala ko ng galit ko." Napabuntong hininga si Grace. "Nahihiya talaga ako," dugtong pa ni Angela. Ngumiti siya, isang pagod pero taus-pusong ngiti. "Angela, naiintindihan ko," sagot ni Grace. Madalas talagang kakaiba ang kilos ni Lucy sa paningin ng mga taong hindi alam ang sakit niya. At pasensya na rin kung nasira ang napakaganda mong kasuotan. Umiling si Angela at bahagyang tumawa. "Huwag kang mag-alala, kayang-kaya yan ng dry cleaner." Saglit na natahimik ang dalawa bago muling nagsalita si Angela. "Sabi ni Dr. Becker, bukas pa matatapos ang mga pagsusuri. Bandang tanghali. Kung gusto mo, nais ko sanang imbitahan kayo ni Lucy sa bahay namin para sa hapunan."
Mata man niyang tiningnan si Grace at tila nag-aabang ng sagot. Nagulat si Grace. Hindi ko alam kung naaangkop ba. Alanganin niyang sagot. Paano kung hindi magandang pakiramdam ni Lucy? At paano naman ang magiging reaksyon ng asawa mo? Ngumiti si Angela, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Ako na ang susundod sa inyo at maghahatid pabalik. At ang asawa kong si Peter, aliman siya. Oo, pero mabait naman siya. Lalo na kapag naintindihan niya ang sitwasyon mo. Sigurado akong matutuwa siyang makilala kayo. May init sa mga salitang yon. May senseridad. At dahil doon, hindi na nakatanggi si Grace. Kinabukasan ng gabi, dinala ni Angela sina Grace at Lucy sa kanilang tahanan. Isang payapa at mainit na bahay ang bumungad sa kanila. Hindi marangya pero ramdam ang pagmamahal. Masarap ang hapunan, masarap ang kwentuhan. Isinasali ni Angela kay Peter ang bawat sinasabi ni Grace. At sa bawat salitang naririnig ng lalaki, mas lalo nitong kinagigiliwan si Lucy. Kitang-kitang awa at simpatya sa kanyang mga mata. Nang malapit nang matapos ang gabi, nagpaalam na sina Grace para bumalik sa ospital. Ngunit sabay na nagsalita sina Angela at Peter. Dito na kayo matulog. Agad na umiling si Grace. Hindi na. Ayoko na pong makaabala. Ngunit matapos ang ilang segundong pag-iisip, sa pagod, sa lamig ng gabi, at sa kabutihang ipinakita sa kanila, pumayag na rin siya. Biglang napangiti si Lucy. Yay, Mama, mahal na mahal kita, sabi ng bata. Tumingin siya kay Angela at mahiyain na nagtanong. Pwede po ba ako maglaro doon sa manikang maganda sa tabi ng fireplace? Napatingin si Grace sa anak, bahagyang seryoso. Ngunit ngumiti si Angela at tumango. Grace, ayos lang. Kunin mo, iha, sabi niya. Dahan-dahang lumalim ang gabi. Si Lucy na buong araw ay nakakagulat na maayos ang pakiramdam ay mabilis na nakatulog. Nagpaalam din si Peter at pumasok sa kwarto. At sa kusina, naiwan sina Grace at Angela. Dalawang babaeng may mabibigat na kwento. Grace, marahang tanong ni Angela. Bakit nyo napagdesisyon ng mag-ampo ng bata? Napayoko naman si Grace. Matagal akong hindi mabuntis, sagot niya at may lungkot sa tinig. Pero marami namang gamutan ngayon, sabi ni Angela. Hindi ba kayo sumubok? Umiling agad si Grace. Ayaw ng asawa ko sagot niya. Para sa kanya, sayang lang ang pera. Iniisip niyang baog ako at dahil doon, parang napilitan na lang akong sumang-ayon. Hindi na ako nakipagtalo. Tahimik si Angela. Pagkaraan, napunta ang usapan sa operasyon. Pilit na pinatatatag ni Angela ang loob ni Grace. Sigurado si Dr. Becker, sabi ni Angela. Benign ang tumor. Kapag natanggal yon, magiging malusog si Lucy. Napangiti si Grace, isang ngiting puno ng pangarap. Yan ang panalangin ko, pero napakaraming balakid, mahina niyang sabi. Biglang nagtanong si Angela ng direkta. Pera, hindi ba? Tumango si Grace. Hanggang ngayon, ang kaya ko pala ngayang pamasahe at paunang konsultasyon. Wala pa akong maipon para sa natitirang gamutan. Tumahimik ang kusina. Ngunit sa mga mata ni Angela, may unti-unting namumuong desisyon. At hindi pa alam ni Grace na ang gabing yon ay magsisimula ng isang pag-asa na hindi niya kailanman inakala na posibleng dumating sa kanila. Isang linggo ang lumipas, muling lumipad sina Grace at Lucy papunta sa Germany. Sa pagkakataong yon, hindi na para sa konsultasyon, kundi para sa operasyon. Mahaba, mapanganib at puno ng takot. Sa labas ng operating room, halos hindi humihinga si Grace sa sobrang kaba. Paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ng anak. Paulit-ulit siyang nananalangin. At makalipas ang ilang oras, lumabas si Dr. Becker na may bahagyang ngiti sa mga labi. Matagumpay ang operasyon, sabi niya sa wikang Aleman. Parang biglang bumalik ang hangin sa baga ni Grace. Napaiyak siya pero sa wakas, luha na ng pag-asa.
Hindi iniwan ni na Angela at Peter si Grace sa buong panahon na yon. Araw-araw silang tumatawag, araw-araw silang nangungumusta. Isang buwan ang lumipas, in-announce ni Dr. Becker na maaari na silang umuwi dahil malakas na si Lucy. Parang himala at sinubukan pang kumbinsihin ni Angela si Grace. Manatili na kayo rito sa Germany, sabi niya. At kung gusto mo, may kaibigan akong mabuting lalaki. Desente, may respeto, totoong nagkakagusto sa'yo. Ngumiti si Grace, isang ngiting puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Napakalayo nito sa Pilipinas. Sa mga magulang ko, hindi pa ako handang baguhin ang buhay ko ng ganoon kalaki. Sa airport, mahigpit na niyakap ni Grace si Angela. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para kay Lucy. Umiiyak niyang sabi. Naniniwala akong ang Diyos mismo ang nagpadala sa iyo sa amin. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Unti-unting bumuo muli ng buhay si Grace. Nakilala niya si David. Isang lalaking mabait, maunawain at kabaliktaran ng lalaking minsan niyang minahal. Sa piling ni David, sa wakas, naramdaman ni Grace ang pagiging minamahal at ligtas. Patuloy pa rin ang ugnayan nila ni na Angela at Peter. Nagkikita sila ilang beses sa isang taon, lalo na tuwing bakasyon. Si Lucy, ganap ng gumaling. Masigla, masayahin, at halos wala ng alaala ng sakit na minsan ay muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Isang araw, may kumalabog sa doorbell. Si David ang nagbukas ng pinto. Sa labas, may isang lalaking nakatayo, may hawak na palumpo ng bulaklak. Si Roger, mukhang tumanda, lokot ang damit at halatang bahagyang lasing. Tatay, sino po yan? Tanong ni Lucy habang tumatakbo papalapit. Ngunit nang makita niya ang lalaki, bigla siyang natahimik. Lumapit din si Grace. Tiningnan ni Roger ang batang malusog at masigla. Pagkatapos, napatingin siya sa bilugang tiyan ni Grace at saka kay David. Sa sandaling yon, nauunawaan niya ang lahat. Courier lang ako, pabulong niyang sabi, pilit tinatakpan ng hiya. May iniabot lang. Iniabot niya ang medyo lanta at mumurahing rosas kay David. Pagkatapos, walang lingon-lingon na naglakad na ito palayo. Tahimik at sandaling nagkatinginan sina Lucy, Grace at David. Sabay-sabay silang tumawa. Mahigpit na niyakap ni David ang kanyang asawa at anak. At alam niyo ba kung gaano ako kaswerte? Taos-pusong sabi ni Grace at tumingin siya sa dalawa. Napakasaya kung kayo ang kasama ko sa buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Sa buhay, darating ang mga sandaling dudurugin ka ng takot, ng kawalan ng pag-asa, at ng mga taong inaasahan mong sasalo sa'yo, pero sila pa ang unang bibitaw. Si Grace ay hindi naging bayani dahil naging madali ang kanyang laban, kundi dahil pinili niyang manatili, kahit nag-iisa, kahit sugatan ng puso, kahit walang kasiguraduhan ng bukas. At si Lucy, isang batang minsang muntik ng mawalan ng kinabukasan, ay naging patunay na may mga himalang nangyayari kapag ang isang ina ay hindi sumusuko. May katulad din naman ni Roger na aalis kapag nahihirapan na. May mga Angela na darating kahit hindi ka humingi ng tulong. At may mga David na papasok sa buhay mo para ipaalala na karapat dapat kang mahalin ng buo, ng tapat at walang kondisyon. Kung ikaw man ay nasa dilim ngayon, tandaan mo ito. Hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Minsan, sila ang daan para makapasok ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Isang kwento ng sakit, pag-asa at muling pagsisimula. Laging tatandaan, hanggat may nagmamahal, may himala. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.